Magandang gabi. Ngayong Valentine's, mga ka-A to Z, hindi po exempted ang araw ng mga puso sa naglipa ng mga love scam. Ang aakalain mong true love sa online dating apps, modus pala para manghuthot ng pera. Ayon sa Cybercrime Investigation Center, umaabot sa 5 kada linggo ang bilang ng love scam cases noong 2024 at mas dumarami pa ito ngayong taon. May balitang A to Z si Kim Salinas. Sabi niya, good morning, kumusta ang trabaho mo, kumain ka na ba? Matatamis na mga pananalita, mga galawang mapapaibig ka nga naman talaga, lalo na kung naghahanap ng pagkalinga. Iyan ang naranasan ng nakilala naming dating OFW na itatago natin sa pangalang Ina na muntik ng mabiktima ng love scam. Kwento niya, halos mag-iisang buwan silang magka-chat sa isang dating app nang nakilala niyang umano'y Norwegian na retiradong sundalo. Sa umpisa kasi sir, hindi ko naman talaga yung ma-scam ako sa kanya kasi mabait po siya eh. Yung kinatapusan na mga 3 weeks siguro, nanghingi siya ng pera kasi may emergency daw ganyan. Yung account daw niya na hold, just hindi daw siya maka-open. Kailangan niya ng ganyang halaga para ma-open daw yung account niya. Hiningan siya ng 20,000 pesos at nang wala siyang maibigay agad, ay inutusan pa siyang mangutang sa kanyang employer at tila nagagalit na ito sa kanya dahil hindi na siya sumasagot sa mga chat nito. Dito na siya kinutuban na posibleng manloloko ito kaya agad niyang binilak ang umano'y Norwegian at dinilit ang app. Isa lang si Ina sa mga Pinoy na muntik ng mabiktima ng love scam modus. Ang naitalang data ng PNP Anti-Cybercrime Group regarding sa love scam noong 2024 ay 72 cases. And ngayong 2025 ay meron na pong 8 cases. Ang pinaka bata na or youngest na biktima ng love scam ay 21 years old. And ang pinakamatanda naman po ay 74 years old. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, madalas na biktima ay yung tinatawag na lonely hearts. Mga middle age to matatandang babae, maabot din ng milyon. Kasi papatak-patak yung hihingin sa kanila eh. Kawawa naman. Talagang akala nila yun na. Palibasa single. We were averaging 5 to 6 a week noong 2024 after New Year. So nag-peak siya sa 16. Marami tayong biktima ng 2024. Payo ngayon ng otoridad sa publiko para hindi maloko ng online love scammers. Huwag kayo maghanap ng inyong magiging jowa, ka-date online. Iwasan po natin na makatanggap ng mga messages na nililigawan kayo ng hindi nyo kilala. Malamang ito ay ang intention ay para hututan kayo ng pera nyo. Mahirap na nilang magbakasakali sa mga hindi kilala online dahil sa halip na pag-ibig ay baka perwisyo ang maranasan sa buhay. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.